Hello mga kalakbay, ako si Rob sa Car Ibondan. Gusto mo ba mag-travel pero wala kang gas? Huwag kang mag-alala dahil sa programang ito, ikay mabubusog ng mga impormasyon, kultura na iba't ibang bansa at marami pang iba. Ngayong araw, samahan ninyo ako sa aking lakbay. Una itong iminungkahi noong taong 1850 ni Padre Pedro Maria Bos bilang parangal sa prinsesa si Isabel. Ngunit hindi ito naaprubahan. Ayon mismo sa prinsesa, mas nararapat na parangalan ang tunay na tagapagligtas. Noong 1920, muling binuhay ang ideyang ito upang ipagdiwang ang ika-100 taon ng kalayaan ng Brazil at upang maibalik ang pananampalataya ng mga tao. Pinangunahan ni Heitor de Silva Costa kasama sina Carlos Oswald at Paul Landowski. Ang rebultong ito ay may taas na humigit kumulang 30 metro at karagdagang 8 metrong pedestal. Ang haba naman ng braso nito ay umabot sa 28 metro. Hindi man tayo makakapunta sa Brazil, nandito naman tayo sa Lukban, Quezon upang masilayan ng isang simbolo na may kaparehong kahulugan. Habang naglalakad tayo mga kalakbay, mapapansin natin na tahimik at payapa ang lugar. Parang iniimbitahan ka ditong magnilay-nilay. Ang kamay na ito ay tila bukas para sa lahat. Isang simbolo ng pagtanggap, pag-asa at pagmamahal. Tulad ng Christ the Redeemer, ipinapaalala nito na hindi ka nag-iisa. Napili ko ang Christ the Redeemer dahil isa ito sa mga simbolong malapit sa puso nating mga Pilipino. Tayo ay likas na madasalin at may matibay na pananampalataya sa gitna ng problema at sakuna. Marami pa rin sa atin ang kumakapit sa Diyos at kahit saan man tayo naroon, Brazil man o Pilipinas, iisa ang mensahe. Mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema ating kinaharap. Kapit lang, kaibigan. Muli, ako si Rob sa Car Ibondan. Hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!